Wow! Loan up to 30,000 pesos with flexible repayment up to 12 months. SEC-registered nga daw to mga Krilon. Wow! Ang laki naman ang ina-offer niya. Mabilis lang din daw itong mag-approve within 5 minutes. Apply anytime, anywhere. Flexible loan application kasi meron din daw nito sa website. And meron din ito sa Google Play Store. Secure and trustworthy. And transparent rate daw and no surprises. Ibig sabihin, wala siyang kung ano-ano sinisingil na magugulat ka sa bandang huli. Totoo kaya ito mga ka-reloan? SEC-registered naman daw eh. Para nga pala makapag-loan dito sa loan application na to, ito yung mga kailangan nyo. Kailangan daw, Filipino citizen ka and 21 to 70 years old ka. And meron ka dapat ID na government issue. And kailangan daw yung mobile number na gagamitin mo dito ay active and hindi siya nakalock. At kapag na-qualify ka sa mga qualification niya na yan, pwede ka nang mag-apply sa kanya. And yung kanya nga palang interest daw ay 0.5% lang. Ano pang hinihintay natin mga ka-loan? I-download na natin yan. Yan nga pala si Honey Loan. So, naka-under siya kay Dainino Fintech Holding Lending Application. May fintech yung kanyang company. Di ba kapag sinabi nating fintech, parang mga legal na company yun na nagpapatakbo ng mga loan application. Pero hindi po ulit may SEC-registered and ganito yung pangalan ng company ay legit na talaga or hindi sila nanghaharas, ganyan. O kaya naman ay legal sila. Minsan legal yung company pero pinaka-loan application ay hindi. And disclaimer lang mga ka-reloan, bago natin ituloy yung video na to, hindi po ako agent, hindi ko po ito pinopromote. And ako po ay mag-share lang sa inyo ng knowledge and information tungkol dito and ng aking real experience sa pag-a-apply dito. And para po mapansin kayo ng spotlight natin, para makatanggap kayo ng 100 pesos sa GCash natin, tuloy-tuloy lang po sa panonood, pag-share, pagko-comment dito sa video natin. Dahil kapag nakita mo na pinlash ko yung pangalan mo dito sa screen, i-chat mo na ako sa aking Facebook page at makakatanggap ka na ng 100 pesos. And ayun nga mga ka-reloan, i-download na natin si Honey Loan. Siya ay meron 2.6 na star and meron siyang 123 na reviews. So konti pa lang yung reviews niya, bago pa lang itong loan application na to. Ganun pa man ay meron ng 100,000 na nakapag-download sa kanya. Ibig sabihin ay medyo marami-rami na rin ang nakagamit dito kay Honey Loan. Pag-download natin sa kanya, ito na yung lalabas. Please allow us to use of geolocation. Kapag sinabi natin geolocation, parang yan yung tracker ng location natin. Yung matatrack niya tayo kung nasa ang lugar tayo or kung saan ba talaga yung lugar natin. Get approved faster. Enable location for Honey Loan app to get more precise offers and boost your approval odds. Ayan, mag-proceed na tayo dyan. Ayan, allow Honey Loan to access yung approximate location natin. Allow natin yan kasi hindi naman din tayo magpo-proceed kagaya ng iba kapag hindi natin to inallow. Then, ito yung pinaka-homepage ni Honey Loan. 30,000 online loan, fast application, instant reply, flexible terms up to 6 months. 100% online, available 24/7, and no hidden fees. Wow! At meron niya siya ditong new clients and meron din siyang repeated clients. Pay back how you choose installment or all at once. And ayan, 1,000 up to 10,000 daw yung pwede niya sa ating offer. Ayun daw, processing within 5 minutes lang daw and 24 hours daw silang nagwo-work without weekends. Wow! And the money is credited instantly to the bank or payment system of your choice. Kailangan mo lang daw ng ID to apply a loan from Honey Loan. You can apply online without leaving your... Eto sa mga new clients na kagaya natin up to 10,000, amount 1,000 hanggang 10,000 pesos. Yung terms natin ay up to 12 months. And yung interest rate natin ay starting from 0%. How true? And for new clients yan. How to get loan? Mag-submit lang tayo ng application. Yun ang step 1 natin. Step 2 natin ay wait for confirmation. Step 3 naman natin, get your money. Ganun lang kabilis. At sige na nga mga ka-loan, mag-apply for a loan na nga tayo. Pag-apply natin dyan, yan na yung lalabas sa atin. Yung create your account. Maglagay tayo dyan ng phone number natin. Then, i-check lang natin tong privacy policy and terms nila. Then, mag-proceed na tayo. Then, eto na yung ating step 1 kay Honey Loan. Kapag nag-proceed na tayo, personal information natin to get 1,000 pesos daw. Sagutan daw natin itong step 1. At ang ilalagay lang natin dito ay kung ano ba yung naka-input din sa inyong
ID na ipapasa kay Honey Loan. Ang first name, yung middle name, optional lang naman yan, last name, gender, date of birth, and yung inyong email. And i-proceed na natin yan sa step 2 agad. Nakalimutan ko sabihin mga ka-reloan, bago nga pala tayo mag-proceed sa mga sasagutan natin, pagka-enter natin ng contact number natin ay padadala niya tayo ng confirmation code para ma-sure na totoo yung ating phone number. And ito na yung step 2 natin, yung address natin, region, province, city, barangay, street name, and yung ating documents, yung ID documents natin. Diyan naman sa ating address, kapag kinlik natin yan kagaya nung iba, lalabas na dyan yung pamimilian natin. Select nyo na lang kung taga saan kayo. Then sa document natin, eto yung mga pwede nyang tanggapin, e-card or yung UMIT, PRC ID, passport, PhilSys ID, BIR or TIN, and driver's license. Pagkatapos, yung pipiliin nyo doon, na ID ninyo, syempre may number yon, yung ID number nyo, itatype nyo lang dyan sa government ID number. Then, mag-proceed na tayo sa step 3. Yung step 3 naman natin ay yung ating employments and social status. Pagka-click nyo dyan ay may mga lalabas na rin naman pamimilian. Nakalagay dyan, meron din namang unemployed, meron din namang housewife, meron din namang student. So, pwede sa inyo to kahit wala kayong trabaho. And yung ibang may mga trabaho, nandito rin yung pamimilian ninyo. And sa ilalim nga niyan, or susunod nga diyan ay yung total monthly income nyo in pesos. Then yung inyong marital status, yung inyong education, and yung inyong contact person. At ayun mga ka-reloan, yung kanyang contact person ay isa lang. In case of emergency daw, yun yung tatawagan nila. Pero in case na hindi na nila kayo makontak at kayo ay due date na, yun yung tatawagan at bubuligligin nila. Then, i-proceed na natin yan mga ka-reloan. Next natin ay yung step 4. Itong huling sasagutan natin ay yung select your preferred payment method. Meron ditong bank transfer and meron din namang e-wallet. Sa e-wallet ay GCash. So, dun lang tayo palagi sa GCash mga ka-reloan. Ilagay na natin yung pangalan natin and yung phone number and apply for loan na nga tayo. And ayan yung lalabas. Please allow the use of camera. Syempre, mag-proceed tayo dyan. And ayan, verify your identity. Let the system check your identity and make signing up faster and easier. Then, continue na natin yan. Susunod naman ay yung selfie verification. Mag-start na rin tayo ng capturing dyan. Syempre, pag hindi natin yan ginawa mga ka-reload, alam nyo na hindi ito magpo-proceed. At ayan na, processing tayo. We are receiving your information. Please wait a moment and do not close the application or turn off the screen. So, ganun pala dito kay Honey Loan kapag nag-a-apply kayo sa kanya. Ayan, may processing time na nakalagay. Bawal nyo siyang i-close or bawal nyo patayin muna yung inyong cellphone habang iniintay natin yung kanyang approval. Then, ayan, meron pa siyang digital verification. I-check daw natin yung ating document kung tama kasi papapicturean niya ito sa atin, likod at harap. At sinubukan ko pa ang loko-lokohin, yung i-blurred. Ayan, invalid photo daw. Kaya yun, napilitan ako talagang picturean siya ulit ng maayos. And ayan, congratulations on completing the verification step. Pagkatapos, wala pang 1 minute mga ka-reloan, hindi tayo na-approve. Sabi niya, sorry, we currently have no offers for you. Pero pwedeng bumalik daw tayo sa kanya after ng 30 days. So, susubukan natin ulit to mga ka-reloan. After 30 days, titingnan natin kung maa-approve na ba tayo dito kay Honey Loan at kung maganda ba yung kanyang terms o yung kanyang repayment terms kasi hindi pinakita ngayon dahil hindi nga tayo na-approve. Then ayun nga mga ka-reloan, sinubukan ko rin sa kanyang website pero sa kasamaang palad hindi rin tayo na-approve. So magbasa naman tayo ngayon mga ka-reloan ng reviews dito kay Honey Loan. And ito nga mga ka-reloan, meron sa kanyang nagtatanong, may mga Honey Loan user daw ba dito kasi hindi na raw gumagana yung OTP kasi magbabayad na raw sana siya ng OD niya. Tapos ayun, may mga nag-comment nga na ayaw na rin silang makalagin. Pero tatawag at nagte-text naman daw. Magbabayad na sana siya pero hindi niya magawa kasi nga ayaw nang gumana ng OTP so hindi na ma-open. Pero tatawag at tatawag tas magtet. Eto pa mga ka-reloan, may nagtanong din dito, sino daw yung mga overdue na kay Honey Loan? Nag-home visit daw ba sila? Meron dito, sabi niya, wala naman daw home visit pero reminders pa lang. Ayun, may mga nag-comment na hindi naman daw nag-home visit. At overdue na daw siya ng 2 months. And ayun nga, may nagtanong pa dito kung kamusta daw yung paglalaw nila, buo raw bang matatanggap?
ang sabi niya ay hindi daw buong matatanggap. So may bawas yung loan amount na makukuha natin dito kapag ka tayo ay na-approve ng application dito. Pagkatapos sa mga meron ng loan sa kanya, yan 4K daw yung loan niya tapos nagbabayad siya, hindi pa rin nababawasan yung utang niya. Ganon. Nangaharas daw ba kasi due date niya na. Nadala na kasi ako magbayad sa kanya kasi nung unang bayad ko hindi po nila kinaltas sa balance ko. Sana po may makasagot. So pang ilan na tong nabasa ko na kapag nagbabayad sila hindi kinakaltas dun sa utang. And ganun din may nag-comment din dito. 4K po first loan ko may bawas na din pagdating sa'yo kaya lang hindi nila ibabawas yung binayad mo na 1K. Tapos meron din dito nag-loan daw siya ng 800, ang balik daw ay 997. May dalawang choices ka daw. Magbabayad ka ng 167 or full payment. Tapos may nagsabi rin na yan din yung dahilan kung bakit tumigil siya ng pagbabayad kay Honey Loan. Bayad daw siya ng bayad weekly, tapos di naman nababawas. 1 month overdue na siya. Ipunin ko na lang muna yung pambayad sa kanila. So, ganun pala siya. Kapag ka inuunti-unti mo yung pagbabayad, hindi nababawas. Ganun daw talaga si Honey Loan. Dapat daw ay full payment ka dito. Kapag unti-unti lang, hindi binabawas. Tapos eto pa malala mga ka-loan, sino daw yung overdue na kay Honey Loan? Nakiusap kasi ako sa kanila na sa Feb 28 na ako magbabayad, kaya lang ayaw nila. 3K lang hiram ko, nakadalawang hulog na ako, pero nasa 4K pa rin yung babayaran ko. Tapos madadagdagan na naman kinabukasan ng 1K mahigit. Yun lang mga ka-reload. Medyo hindi rin maganda yung feedback dito kay Honey Loan pero itatry pa rin natin to after 1 month. So yun lang mga ka-reload. Kung may natutunan ka sa video natin na to, i-comment mo na dyan. Kung may experience ka rin kay Honey Loan, i-comment mo na rin para makatulong din tayo sa iba nating viewers. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, Ka-Reloan, mag-subscribe ka na rin. And hit the notification bell para tuwing mag-upload tayo ay mano-notify ka. Yun lang mga Ka-Reloan, maraming salamat sa panonood and sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system para hindi tayo malubog sa utang. Yun lang.